Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs na naman. Ito ay patungkol po dito sa interview ni Miss Hanelet, no? Na nagsalita na nga itong si Miss Hanelet patungkol dito sa issue ni Nani Kaufman. Kung maalala po natin, si Kaufman at itong si Attorney Harry Roque nagkaproblema din. Kasi as we all know, merong sinabi itong si Attorney Harry Roque na ikinagalit ni Kaufman. Okay niya. Sabi pa nga ni Kaufman, ayaw niya nang makipag-contact kay Attorney Harry Roque, no? At umuwi ka na lang sa Pilipinas at harapin mo yung mga kaso mo. Ngayon naman ay nagsalita rin itong si Miss Hanelet na, di ba, tinatanong siya sa mga questions because kumakalat yung mga balita na hindi na siya pwedeng makapasok sa ICC. So ngayon, itong vlog na ito yung chance na exclusive interview. Kinuha natin itong video na ito sa vlog ni Maharlika. At magre-react po tayo dito sa mga sasabihin ni Miss Hanelet, no? At nagkaproblema kasi po si Kaufman, ang defense team ni Tatay Digong, attorney ni Tatay Digong, is very strict on the issue. As much as possible nga, ang miyembro ng mga pamilya at yung mga kaalyado ni Duterte ay hindi dapat makialam sa kaso o kahit man lang mga chismis. Yan ang naiintindihan ko dito kay Kaufman. Kaya medyo I'm not so sure kasi nung nakita ko yung vlog ni Maharlika, sinabi doon ni Maharlika na baka di umano itong si Kaufman siya ang nagpabawal kay Miss Hanelet na makapasok sa ICC. Because, yes, she has the say. Lawyer siya ni Tatay Digong eh. Yan ang explanation ni Maharlika. Pwede niyang sabihin doon sa ICC kung sino lang yung makabisita. Ngayon ko lang maiintindihan bakit itong si VP Sara ay nag-iingat rin sa kanyang mga sasabihin during the interview dyan sa The Hague. Kasi alam nyo naman, atat na atat itong mga taong bayan, mga Pilipino, sa updates po ni Tatay Digong. So syempre, ito namang si VP Sara, si Miss Hanelet, at lahat ng mga miyembro ng pamilya ni Tatay Digong, ay sumasagot lang po sila sa mga tanong ng media at sa mga tanong ng taong bayan kasi po nag-aalala po ang mga Pilipino. So, itong si Miss Hanelet, hindi ko maiintindihan na meron raw di umanong sinabi itong si Miss Hanelet. Ewan ko lang kung sa media, kung sinong nalaman ni Kaufman na that's the reason why itong si Kaufman nagalit kay Miss Hanelet. Okay? So, ito po ngayon ang ating i-react. Ano ang tunay na issue? Okay? Sa kay Hanelet na side. Kasi kung pakikinggan natin ang mga interviews ni Kaufman, especially itong si Alvin Anturism, ay nag-a-update lang naman si Alvin Anturism dito sa kaso rin ni Tatay Digong with the question and answer portion nila ni ni Kaufman at ni Alvin, 'di ba? Kung atin pong ma-observe, very reserved yung mga sagot ni Kaufman. Okay? Sa tingin ko, meron
mga inilabas na statement itong si Harry Roque at itong si Ma'am Hanilet o Miss Hanilet Abansenia na hindi po nagugustuhan ni Kaufman. Ngayon po natin yan malalaman, itong mga revelasyon na isisiwalat ngayon ni Ma'am Hanilet Abansenia. Okay? Pero guys, bago natin i-play ang video na yan gusto ko sana help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so play natin ang video at i-re-react natin itong anong tawag dito? Bagong revelasyon ni Ma'am Hanilet Abansenia. Okay, play Ma'am Hanilet, pasok. Ito yung unang tanong Bukod sa pagbisita ninyo noong isang linggo, nakadalaw na ba kayo muli kay FPRRD? Yan ang unang tanong. Hindi na. Kasi nga... sabi niya, hindi na. Meaning to say, pagdating niya sa dahig, kaisa lang siya nakapasok. Nung bumalik na siya, hindi na siya nakapasok. Okay? Nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon. Sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kasi si Miss Hanilet, pag pumunta doon si Miss Hanilet sa ICC, baka may phone-to-phone conversation sila ni Tatay Digong, no? Meron ganyan kapag bibisitahin ka, no, na yung preso doon, phone to phone. Ito siguro yung nangyari. At may nasabi itong si Miss Hanilet, kasi di ko lang alam baka recorded ang mga phone calls dyan. Okay? Baka may nagsabi kay Kaufman from the ICC to Kaufman na ikinigalit ni Kaufman. Okay? Yan ang ni Hanilet. That's the way I understood. That's the way I understand sa kaniyang inexplain. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, dun sa lalaki na nagsabi na, sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. Mismo si Tatay Digong pumalag na nga, di ba? Kaya siyempre, si Tatay Digong gusto niyang makita si Miss Hanilet. And, ako kasi nurse, di ba? Na-assess ko siya. Yung first time ko na, yung ang ibig sabihin ni Miss Hanilet, ang advantage niya, nurse kasi siya.
So mamomonitor ni Miss Hanelet ang kalusugan at yung health-wise ni Tatay Digong. Visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na inassess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Parang, hino-hold niya. Na, Miss Hanelet, parang naiiyak siya sa kwento niya kay Tatay Digong, no? Pero hino-hold niya, no? Na hindi siya maiyak. Yun. Tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na ano. Tapos, nun, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki. Sabi niya, sususpend daw. Kawawa si Tatay Digong, no? And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos, the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi kasi siguro may nasabi itong si Miss Hanelet sa telepono, which is ito, recorded ito with the ICC. Pero yung kay Miss Hanelet naman, ang explanation niya dito, sinasagot lang niya ang mga tanong ni FPRRD. Okay? So, wala siyang magagawa kung si Tatay Digong ang magtatanong sa kanya. O, syempre kung tatanungin ni Tatay Digong, ano nang nangyari sa sa SONA ni BBM? Ano nang nangyari sa impeachment ni VP Sara? Ano nang nangyari baka tinatanong ni FPRRD, kumusta na yung mga kalaban ko dyan? Ano na ang move nila? May witness na ba sila? Baka meron silang conversation ni Miss Hanelet na hindi siguro niya na napansin, na nag-answer lang siya sa question ni Tatay Digong. And that is recorded. So syempre, yung every time na may bibisita kay Tatay Digong sa kulungan niya, nag-o-observe yan kung anong ang mga topic na sasabihin nila. At siguro naman, may hindi nagugustuhan ng ICC na sinabihan si Kaufman. Si Kaufman naman, nag-react, nagalit tuloy dito kay Miss Hanelet. Nagalit ka siya kay Roque, di ba? Na sa social media na si Roque nagpalabas ng kanyang saloobin. I know this Attorney Kaufman ay very strict. Okay? Very strict talaga siya. Yun pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings. Ako, I didn't receive any. You know, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman, sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, sa naririnig ko sa mga sinasabi ni Miss Hanelet, meron talagang hidwaan itong si Kaufman at si Miss Hanelet. Okay? Para nang sinabi ni Miss Hanelet na wag mong pagbabawalan kami na mag-ask rin kami ng advice from other lawyers. Kasi gusto rin namin ang malaman kung masisecure ba talaga yung aking si Tatay Digong. Di ba? So, yun siguro ang ikinagalit ni Kaufman. Di ba? Alam mo si Miss Hanelet, hindi maiiwasan na ang mga kausap nito, mga attorney, mga lawyers din. Kasi ang asawa niya, which is si Tatay Digong, dating, ang live-in partner niya, o basta may mag-react ha, dahil sinabi kong asawa, ang live-in partner niya si Tatay Digong,
ay isang lawyer, dating presidente. Na ang nakapalibot sa kanya, mga lawyers. E di syempre, ang mga kausap ni Miss Hanelet, kahit nga siguro hindi siya magtatanong, meron talagang mag-a-advise kay Miss Hanelet. So sana naman maiintindihan yan ni Attorney Kaufman. Diba? Yun lang ang sa akin. Yun ang basa ko lang. Kasi si Miss Hanelet, nurse. Okay? She is a nurse. She is not so into the world of legal terms o mga legal na mga ano sa mga kaso. Pero alam ko naman kung ano yung mga boundaries niya. At alam niya kasi matagal na niyang live-in partner itong si Tatay Digong, which is alam ni Miss Hanelet kung ano yung mga galaw ng mga attorney. Siguro naman maraming natutunan itong si Miss Hanelet when it comes to legal issues. Dahil ang kanyang husband, ay kanyang live-in partner, ay isang attorney. Naging piskal pa. Naging presidente pa. Kasi ako, alam nyo ha, talagang pinipreno ko lang ang emosyon ko dito kay Kaufman eh. Pero unti-unting naririnig ko ang mga kwento kagaya nitong kay Miss Hanelet. Unti-unti ko nang nauunawaan na there is really something wrong about this Kaufman. Na medyo nasusobrahan sa pagka-stricto niya. Hindi ko alam kung anong layunin niya. Hindi ko alam kung anong point niya na pati members of the family ay inaaway niya. Ako nga para nga akong nadismaya na sinita niya si Harry Roque, and Harry Roque is very loyal to FPRRD. Dating spokesperson niya ni Tatay Digong sa Malacanang, and that is something you have to respect, Kaufman. Yun lang masasabi ko, Kaufman. I know na ikaw, Attorney Kaufman, ginawa mo ang lahat para kay Tatay Digong. We appreciate that. Pero, ang sa akin lang, sana naman, wag mo naman awayin itong mga dating kaalyado ni Tatay Digong, ang ka-live-in partner ni Tatay Digong. It doesn't mean, baka sasabihin mo, Kaufman, dahil live-in partner lang si Miss Hanelet, pero sobrang mahal na mahal ni Tatay Digong yan si Miss Hanelet. So, irespeto mo na. Hindi ko gustong pangunahan ka, Kaufman ha, pero kasi wala naman siyang kibo kay BP Sara. Wala naman siyang kibo sa mga pamilya ni VP Sara. Dito lang siya nagalit kay Miss Hanelet na hindi ko maintindihan. Baka ginajudge mo si Miss Hanelet na live-in partner lang ito ni Tatay Digong. Wag naman sana, Kaufman, kasi kahit live-in partner yan, mahal na mahal ni Tatay Digong itong si Kitty Duterte, ang asawa, ang anak nila. Ang anak nila ni live-in partner ni si Miss Hanelet. Ako rin ay naaawa sa side nila ni Kitty at ni Miss Hanelet. 'Di ba? Sana naman VP Sara, alam ko na ikaw ay isang mabuting Vice President, mabuting tao, ay matulungan mo si Miss Hanelet, no? Na makapasok o makalma rin, no? Kasi si VP Sara rin ayaw rin mangingialam kay Kaufman sa nabasa ko So, ito patuloy natin ha. Basta yun lang ang aking opinion, reaction dyan ha. Patuloy natin si Miss Hanelet. And every time I go there,
I tell him, would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka ano na ako, no? We cannot talk about the case. Pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public. Diba? So tama tayo, no? Recorded ang calls nila. Kasi siguro may isang boundary dyan, salamin dyan, at magkikita silang dalawa, tapos mag-phone call yun. Kagaya ng mga on the movies, no? Sige, patuloy. Yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Sana maunawaan niya ang members of the family. Ang gawin mo, Attorney Kaufman, kausapin mo ang members of the family na ito lang. Dapat may briefing ka. Binibriefing mo na ito lang yung isasalita nyo sa public. Dapat magpreno tayo pag-usapan ang kaso o ganun. Kung ano bang gustong ibawal mo sa kanila, sabihin mo sa family members. Hindi yung magagalit ka na lang na masyashock na lang ng mga members of the family at mga kaibigan ni Tatay Digong na nagalit ka na dahil hindi nila alam na bawal pala yung sabihin. 'Di ba? Grabe naman to. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Correct. Di ba? So, yun ang ano niya ha. Yun ang sagot ni Miss Hanelet doon. Masakit eh. Kung hindi siya sobrang mahal po ang plane ticket Philippines to The Hague. Sobrang mahal. Tapos sobrang nakakapagod pang sumakay ng eroplano, 24 hours ang travel, tapos pagdating sa The Hague, isang beses ka lang nakakita, nakausap si Tatay Digong. Sobrang sakit yan. And masakit rin yan on the part of Tatay Digong. Kasi malalong madidepress si Tatay Digong niya na hindi niya makausap si live-in partner na si Miss Hanelet. Diba? O, ito yung second question. Second question po ito. Ano yung phone conversation nyo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong July 19 na naging dahilan kung bakit hindi ka na pinayagan bumisita? O, ito na, sasagutin na. Play. Ang sinabi niya sa akin July 19, and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it, and then if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. 'Di ba sila VP din. Sila VP din, 'di ba? Pag sa laban ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na. Kung sa Bisaya, paturno na ako ni karon. It's my time. Ni karon. Tapos ngayon wala siyang bisita.
You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally ano na siya, meron na siyang depression nun. Ngayon, sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya. Tama lang talaga tayo na may depression si Tatay Digong. Ay nako, pero I know Tatay Digong is a very strong man, but ang kanyang depression kasi, ang weakness kasi ni Tatay Digong, ang pamilya niya. Bahala na lahat basta yung pamilya niya. Yun ang inaatupag ni Tatay Digong na makita niya ang kanyang pamilya na malusog lahat. Bahala na nga siya eh, di ba? Bahala na yung kalusugan niya, basta ang importante sa kanya, makita niya malusog ang all members of the family. Sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Okay, ito yung third question ni Miss Hanelet. Ano ang panawagan nyo kay Attorney Kaufman? Ito na ha. Dito na natin malalaman kung ano ang sasabihin ni Miss Hanelet kay Attorney Kaufman. Ano ang kanyang mga request para mag-improve yung ating relasyon, no, bilang client to kasi matatawag ko pa rin client si Miss Hanelet kay Kaufman kasi live-in partner ito ni Tatay Digong. Play. Maawa ka na lang. Several times ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays. Correct. 1 hour. Isang araw, 1 hour lang nga, di ba? Tapos, ipagkait pa natin yan. Not on weekends. You don't see him 23 hours a day. I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na mabisita siya, at least may makausap siya. Sobrang masakit yun sa part ni Tatay Digong. Imagine nakakulong ka doon. Tapos nalaman mo na nasa labas yung live-in partner mo, hindi makapasok. At atat ka nang makita yung live-in partner mo kasi matagal na kayong hindi nagkita. So you are putting parang mapapraning yung utak ni Tatay Digong niyan. Sobrang kawawa. Grabe. Family. You know, I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sabi ko 'di ba, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? You should get more information about the man. How can you ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old, and then marami na siyang alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nung nagpresidente siya, mga ganun. So, yun lang ang ano ko. Ay nako. Sa statement ni Miss Hanelet, no? Parang nadadown akong napakinggan yun na ano ba ito? Malabo na ba itong kaso ni Tatay Digong? Dahil, no, imagine si Miss Hanelet ang nagsabi na parang diskumpiyado ba? Parang na bawas-bawasan ang trust niya dito kay Attorney Kaufman kasi imagine sasabihin mo sa attorney ni Tatay Digong, di ba kayo magre-research? Di ba kayo pupunta doon sa Pilipinas, magtanong-tanong man lang para may depensa kayo o kung ano-ano, di ba?
That is one way of saying ha na walang trust si Miss Hanelet kay Kaufman ha. Ewan ko lang ha, yun ang pagkakaintindi ko. Patuloy. Ilang taon ba ang meron o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-e-effort kami dito na Ang ibig sabihin ni Miss Hanelet ba, kahit minuto, kahit nga segundo, importante sa kanila yan, makapiling. Kasi, who will never know? Baka, di ba? Di mo alam ba? Na bumigay si Tatay Digong, o yung kung hindi man si Tatay Digong ang bumigay, baka ang bumigay ang kanyang katawan kasi matanda na siya. So, naiintindihan ko ang members of the family na segundo, minuto is very valuable to them. Sana naman maiintindihan mo yan, Attorney Kaufman. Magtulungan tayo dito. Tutulungan ka namin, tulungan nyo rin sila kasi emotionally stressed na nga yung members of the family. Tapos ikaw, sa tingin ko naman, Attorney Kaufman is very strict. I don't believe na ang mga miyembro po ng pamilya ay nakakos ng damage sa kaso ni Kaufman. Kaso ni Tatay Digong. Di ba? Itong ganitong kita ko talaga, una pa talaga, si Kaufman very strict talaga si Kaufman. Ayaw nga niyang babatikusin itong ICC, in-advise niya ang mga kaalyado ni Tatay Digong, especially mga lawyers na mga kaibigan ni Tatay Digong, na wag mag-comment, wag makialam sa kaso ni Tatay Digong. Siguro naman, may point siguro siya. Baka meron silang strategy na nabubulgar in public kaya siguro siya nag-react. Diba? So, I hope you meet halfway na lang. Itong si Kaufman, itong pamilya ni Tatay Digong, meet halfway. At mag-usap kayo kung ano ang pwedeng gawin ninyo na makakatulong na hindi matampered ang kaso ninyo, ang diskarte ninyo, at hindi rin matampered ang kanilang relasyon dyan ng pamilya at ni Tatay Digong. Kasi po, atat na nga silang makita yung tao, mayakap lang. Diba? So, I hope naman, i-extend mo pa yung patience mo, Kaufman, Sita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket just to come here, and it would cost them how many thousands of pesos para to. Kaya ako nandito, kaya lang syempre naaawa ako. Wala na lang nasabi wala na lang siyang nasabi kasi dinaramdam niya ang para bang ako rin payo ko sa Miss Hanelet, wag kang bumigay, wag kang give up, Miss Hanelet. Patuloy ka lang, Ika nga, sabi ni VP Sara, I know VP Sara is a strong woman. So take it from VP Sara. Do not think of nasasaktan ka sa sitwasyon ninyo ngayon o kung ano yung kalagayan nyo ngayon, masasaktan ka, you will feel down. No. Wala ka nang magagawa doon. Ang gawin mo, you move forward, solve the problem, gawin ang kung ano yung dapat magawa sa ngayon. Okay? Yun lang ang maipapayo ko, Miss Hanelet. Gawin mo lang kung ano ang pwede mong makamove forward kayo for the good of Tatay Digong. Yun lang. Then wag mo nang isipin yung you are down,
you are sad kasi hindi ka makapagbisita, na-stress na si Tatay Digong, na depressed na, at ikaw rin malulungkot ka rin. Wag. Kasi mas lalong madadown ang lahat. Just move forward, make a solution, and that's it. This is my destiny. This is our destiny. Tuloy tayo. Oh, take it from Bibi Sara. Ito yung last na tanong. Panawagan sa taong bayan. Ito na, ano ang masasabi ni Miss Hanelet sa taong bayan? Alam ni Mayor Baste kung ano na lang ang naiisip ko. Kahit ano na lang. Sabi ko sa kanya, hindi pa natin nagawa lahat. So nananawagan ako, alam ko every time na mga Pilipino, magdasal tayo. Samahan natin si VP Sara, sabi niya na miski siya na lang mag-isa. Totoo yung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya, walang jurisdiction. Samahan natin siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Ito, may mensahe ba si PRRD sa mga Pilipino? Ito, tawag. Kasi si Kitty kasi may tawag pa rin siya. May ano naman dyan, may noise, no? Sa ano siguro yan, sa kanilang, ano tawag yun? Sa door ng kanilang bahay, no? Nag-iingay eh. May bagong siya. I think this is recorded from The Hague, no? Iwan ko kung siguro ito yung tinitirhan nila doon. Kanina lang ito. Galing daw kay yung isang kay Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. PRD sends the following message to Hanelet. My undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you. Grabe, no? I hope lang, no, na meron po itong part 2 kasi kinuha lang natin itong interview na ito sa video ni Miss Maharlika. Kasi di pa natapos yun eh. Na-cut lang yung video, no? So, yun lang. Ano mang reaction natin doon? Ako overall, naaawa ko kay Tatay Digong, no? Mas lalo akong naawa kay Tatay Digong. Hindi ako maawa kay Kaufman sa family members. Wala akong naawa doon kasi sila ang mga family members naman eh. Kaya naman nila 'yun eh. Mga malulusog pa eh. Ang kinaawaan ko talaga si Tatay Digong. Kasi matanda na, hindi dapat nandyan yung ganyan katanda na nakakulong. Imagine, he is the former president of the Philippines, pinagkakatiwalaan ng maraming tao, pinasalamatan ng maraming tao, na grabe yung ginawa sa bansang ito para lang maisalba ang mga inosenteng tao, especially on fighting on the war on drugs and everything, na gumanda ang Pilipinas. Pero ang kasuklian, yan ang kalungkutan niya ngayon na nadadama ni Tatay Digong. Talagang awang-awa ako kay Tatay Digong. Yun lang. Okay, awang-awa po tayo pero hindi po tayo susuko. The best that we can do, no, sa ngayon is to pray. Okay? Number 1, Panginoon. Walang imposible kung hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. You pray, let us pray every night. Okay? Ano mang wish nyo na gusto nyong mangyari kay Tatay Digong, gawin nyo. Walang imposible, basta sabihin mo yan sa Panginoon. Pangalawa, let's move forward. Let's do something na makakatulong sa
sitwasyon ngayon ni Tatay Digong. Just use your common sense, no? Ano man. Example. Alam natin, tayong mga vloggers, na wag na natin pagtuunan ng pansin ang mga chismis-chismis kasi it will not help the situation of Tatay Digong. Yung mga away-away nyo, no? Sa mga kada vloggers, no? Vlogger to vlogger na DDS vlogger, it will not help. It will just fall sa reputasyon ng dating lahat sa mga DDS. Ganyan, oh. Tingnan nyo. Nag-away-away na yung mga vloggers ng mga DDS, oh. Talagang, ano yan, pagtawanan pa tayo ng mga dilawan at mga loyalista niyan. Di ba? So, what we can do now is spread the love of Tatay Digong. Ano ba ang mga nagawa ni Tatay Digong? Ano ba ang mga ugali ni Tatay Digong na pwede nating i-share sa mga kaibigan, mga bata ngayon, mga youth today, na we can be proud of ni Tatay Digong? Yun na lang. Kasi kung malalaman ni Tatay Digong na inispread natin ang kanyang ginagawa, no? Mga mabuting ginagawa, matutuwa pa si Tatay Digong. Di ba? Yun na lang sana. Wag na tayo yung chismis-chismis, yung mga girlfriends raw ni Tatay Digong, mga... Wag na yun. Useless yun. Wala tayong makuha doon. Okay? So, yun lang po ang ating topic ngayon sa vlog na ito. Mag-comment, mag-react po kayo. Anong masasabi nyo sa kalagayan ngayon ni Miss Hanilet at ni Tatay Digong at ito kay Attorney Kaufman. Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan sa comment section ang inyong mga argumento. Okay? Pabor ba kayo doon sa mga sinasabi ni Miss Hanilet? O dapat lang ba na pinagbabawalan siya sa pagpasok sa ICC para bumisita kay Tatay Digong? Okay? So, comment below. Comment. Okay? Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? As usual. And sa mga ngayon lang nanonood sa aking channel, kung ngayon ka pa lang nakabisita sa aking channel, subscribe na kasi libre lang ang mag-subscribe dito Libre lang yan. So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.